May pangamba ang grupo ng mga travel agency sa bansa na posibleng makaapekto sa ekonomiya at turismo ang dagdag na requirement sa mga Chinese para makakuha ng visa bago patuloyin sa bansa. Yan ang tinutukan ni EJ Gomez. Sa unang 4 na buwan ng 2024, mahigit 140,000 ang mga dumating na Chinese nationals sa Pilipinas, batay sa datos ng Department of Tourism. Doble ito sa bilang sa parehong panahon noong 2023. Noong isang taon, mga Tsino ang ikalimang pinakamaraming banyagang nagpunta sa bansa. Pero naghihigpit na sa mga Chinese national ang Department of Foreign Affairs. Bunsod ng dumaraming mga Tsinong nagpapasa ng mga peking dokumento gaya ng bank statements at employer's certificate. Kaya ayon sa DFA, bilang patunay ng pagkakakilanlan ng mga Tsinong nais magtungo sa Pilipinas, hihingan na rin sila ng tinatawag na Social Insurance Certification bago maisyuhan ng visa. Mababawasan daw nito ang mga Tsinong pumapasok bilang turista pero illegal pa lang nagtatrabaho rito, gaya sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Pero ayon sa Philippine Travel Agencies Association o PTAA, baka raw imbes na mahikayat, umiwas pa ang mga lehitimong turista at negosyante galing China na pumasok sa Pilipinas dahil sa paghihigpit nito. Chinese tourists are our major source of income for the Philippines. So making it harder to visit could discourage tourism and hurt businesses. They might even be the ones to give travel advisories not to go to the Philippines, di ba? Pangamba ng PTAA, lubhang tatamaan ang hotel and accommodation sector. They also spent room nights, accommodations, shopping, food. So that has also increased in our economy. Ayon sa PTAA, dapat maging balanse at malinaw ang bagong polisiya para hindi maging issue ng diskriminasyon. Ang Department of Tourism, inaayos pa raw ang kanilang mga datos bago magbigay ng pahayag kaugnay ng pahayag ng PTAA. Nauna nang nilinaw ng DFA, walang kaugnayan sa polisiya ang issue ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.